I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Naku mga bes, mayroon tayong upload videos. Ito po ay napaka-importante nang sa ganun ma-inform ang mga sambayan ng Pilipino kasi mayroong mga palabas ngayon na nag-spread yung fake video na ang sinabi doon ay si Pangulong Marcos daw siya, no? Ang dating doon sa video na yon, mga kababayan, ay parang nanawagan si Pangulong Marcos Jr. para makipaggera sa China. Kung tutuusin mga kababayan, doon sa video na yon ginamit ang boses ni Pangulong Marcos Jr. No, sa umpisa pa lang akala mo siya. Nako, talagang itong mga kalaban ni Pangulong Marcos Jr. gumagawa ng paraan para lang sirain ng Pangulo, no, para matuluyan mapaalis sa Malacanang. Pero hindi nila kayang gawin yun kasi modern na teknolohiya tayo ngayon mga kababayan, kaya malalaman mo kung piki o kung original. Sa una-una dito, yung bawat speech ni Pangulong Marcos Jr. mulang sumiklab yung issue dyan sa Western Philippine Sea, and never pa po natin narinig ang Pangulo na hinamon, no, o hinamon na magkagulo na with the China, no. Ang sinasabi lang ng Pangulo is diplomatic protest, makiusap ng maayos na naway umupa ang tensyon sa Western Philippine Sea hanggat maaari, walang mahaharas. Pero alam po natin ang China ang laging nagpo-provoke sa atin, no. Pero thanks God kasi meron tayong mga puso na talagang kaya mahaba ang pasensya natin na hindi tayo rumisbak, gumanti, no. As long as na kaya pa naman, no, according to our Pangulo na siguro yung mga yan talagang nananakot lang, no. So dahil dyan mga kababayan talaga namang grabe kung mag-spread ng fake news itong mga kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Tinatanong nila sa akin kung sino nagpapakalat ng video. Natural, sino bang galit sa Pangulo, 'di ba? Pag walang galit sa Pangulo, walang video na kumakalat. Pero dahil may galit sa Pangulo, gustong patalsikin, sino nga ba? Wala akong binanggit na pangalan, pero ang mga kalaban lang ni Pangulong Marcos, no, ang may kagagawan niyan, no, 'di ba? Bakit kailangan nilang gawin 'yan para siraan ng Pangulo? Anong intensyon? Para lang bumagsak ang rehimeng Marcos na pinaggagawa nila nagpapakalat ng fake news na hindi naman totoo. Kung napakinggan nyo yung video mga kababayan, makikita nyo doon, no, lalo na yung pinaka last part, talagang halatang halata na dinoktor, no. Ang galing talaga ng bagong teknolohiya ngayon, ano. Parang kakape mo talaga yung boses, pero kung talagang pakinggan nyo mabuti, ang layo sa boses ni Pangulong Marcos Jr. At saka alam nyo po kung paano magtagalo at mag-English yun. Ang sabi po dito ng Philstar Global, mga kababayan, nag-warning ang Palasyo de Malacanang, Palace warn versus Marcos deepfake audio ordering military action. So pinaimbestigahan nila ito mga kababayan kasi may nag-post dito sa YouTube na I think dummy account yun, no? So kailangan imbestigahin yun at kausapin ng YouTube management sino talaga ang taong yun, no? So for sure ay yan, iimbestigahin nila. So sa ating mga kababayan, magiging aware tayo sa mga pinapanood natin at pinapakinggan. As long as walang statement ang Malacanang tungkol sa mga isyong mga tulad niyan, huwag tayong maniniwala, no? Magiging aware tayo. Kasi minsan nakaka-stress yung mga ganyang klase nagpapakalat ng fake news, ang akala mo totoo, yun pala ay piki, no? Nabubudol tayo dito sa mga kagagawa ng mga salot sa lipunan. So sabi po dito mga kababayan, ayan, basahin po natin mga besa. Manila, Philippines, the Presidential Communication Office, PCO, issued a warning to the public about the video featuring manipulated audio of the President. Ferdinand Marcos Jr. directing the military take action against a foreign country. Ayun. Yan yung nakalagay doon sa video, no. Napanood ko yun mga kababayan. Pero kung ikaw ay
kaisa nila itong naggumawa ng fake video na ito, malamang maniwala ka. Kasi magka-ano kayo magka-pro kayo, no? Tayo ay talagang iniingatan natin ang bansang ito. Ayaw natin ng gulo, mga kababayan. Siyempre pro Marcos tayo, inaalaga natin at bantayan natin ang bansang Pilipinas, no? So dahil dito sa mga taong ito, kailangan natin i-spread ito na ito ay isang faking video na gawa-gawa lang ng kalaban. Now, uulitin ko, tatanungin nyo kung sino nagpapakalat, sino ba ang kalaban ni Pangulong Marcos Jr.? Sino ba ang gustong patalsikin siya? Ha? Siguro, yun yung mga taong yan. Kasi kung walang kalaban ng Pangulo, siyempre walang bidyong ganyan, walang paninira laban sa kanya. So sabi po dito, it has come to attention of the Presidential Communication Office that there is a video content posted on popular video streaming platform circulating online that has manipulated audio's design. Ayan, no? To the sounds, the like President Ferdinand Marcos Jr. Yung boses ginaya, pero kung talagang pakinggan nyo, ang layo. PCO said in a statement Tuesday evening, the audio deepfake attempts to make it appear of the president has direct our armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. No such directive exists nor has been made it added. Tandaan po natin, mga kababayan, yan daw ang sinabi ng Pangulo doon sa kanyang talumpati dyan sa fake video na kailangan gumawa ng hakbang na kaagad upang kalabanin itong bansang Chikwa na pato para makipaggera. Hindi naman po totoo yun. Dahil alam po natin, ang Pangulo, ang goal niya lang is kapayapaan, hindi po ang gera. Kasi yung palabas nila, take note mga kababayan, ang mga kalaban, ang pinapakalat nila sa social media ng pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, na sinasabi na magkakaroon ng trilateral meeting, para lang makipag-usap sa Amerika at makipaglikha ng gulo. Kaya yun po ang dahilan daw kung bakit pumunta si Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, para maglikha ng gulo, kasi nga dahil dito sa EDCA sa US. At yan naman po ay maling-mali, no? Dahil ang punta ni Pangulong Marcos Jr., as usual, business is always business ang kanyang plano, at nakafocus siya po doon. Well, ang pag-i-encourage ng mga foreign investor at pagkatatagan ng partnership between the two country. At syempre mga kababayan, if ever naman, no, wag naman mangyari yun dahil ayaw ng Pangulo ng gera. Ililinawin po natin, ang Pangulo, ang intention niya ay kapayapaan, hindi po gera. At wala po siyang in-announce na para udyukin or nanawagan sa sandatang lakas para makipaglaban sa dito sa bansang Chikwa na pato. No, hindi yun. Wala siyang sinabing ganun, no? So dahil dito mga kababayan, yun po ang mga naratibang toxic na mga salot sa lipunan sa social media, na yun daw ang sadya ni Pangulong Marcos doon, which is hindi naman totoo, na kung sino man ang laging nagbibintang sa Pangulo, na nagagalit, na gustong paalisin sa pwesto, for sure, no? Sila yan ang nasa likuran ng fake video na yan, kasi sila naman talaga ang laging nagpapakalat ng fake news, di ba? Mayroon bang matinong tao na matinong vlogger nagpapakalat ng fake news? Of course wala. Dahil ayaw din namin ng ma-cyber libel o makasuhan. Inalagaan namin bilang taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. itong Pangulo na ito at itong administrasyon na ito. Todo support kami. Hindi naman kayang ilalagay sa hindi alanganin ng Pangulo. Dahil alam po natin na napakabait nito at gumaganda naman ekonomiya ng bansa. Natural, spread mo ang mga good news. Okay, at i-debunk itong mga nagpapakalat ng fake news. Uulitin natin mga kababayan, yung deep fake video na pinapalabas na sinasabi nila boss ng Pangulo, hindi po si Pangulong Marcos po yun, no? Yun po ay piki, gawa-gawa lang ng mga piking tao na mga salot. Ulitin ko, pangatlo na ito. Tatanungin nyo sino ang nasa likuran.
Siyempre, sino bang kalaban ni Pangulong Marcos Jr.? Sino ba ang bumabati ko sa kanya? Sino bang nangaaway sa kanya? Sino ang nanggugulo? Sige nga, sino ang gustong magpapatalsik? Sino nga? Natural, sila yan. Malamang. O, di ba? So, anyway, mga kababayan, pakinggan nyo itong balita ng TV Patrol. Courtesy po ng TV Patrol ito, okay? Gamit ng boses na sa unang dinig ay tila boses ng Pangulo. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Nakalagay din ang initials ng Pangulo maging sa pamagat ng video na nakapost sa YouTube channel na may higit 12,000 subscribers. Paglilinaw ng Presidential Communications Office at ng DICT, deep fake o minanipula ang audio nito at walang ganitong utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginamit lang yung boses ng Pangulo at ginawa siya ng script para ilapat doon sa video na mukhang siya mismo ang nagsasalita. So ayun, nililinaw lang po ng PCO na hindi po ito totoo. We appeal to the public to be more discerning and vigilant pagdating sa mga balita. Yung title pa lang maliwanag na. May deception na agad. Don't spread it because it's not. It is fake. It is not the President's voice. Ayon sa DICT, napatanggal na nito online ang naunang post na na-monitor noong Biyernes. Pero sumusulpot ulit ang mga kopya ng video. Kaya patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa social media at online platforms para tanggalin ang mga ito. Idudulog din ito ng DICT sa law enforcement agencies para imbestigahan. So we'll have to communicate with YouTube kanino yung account. An account would definitely have some sort of authentication mechanism, like a mobile phone and a email address. And because we already have a SIM card registration act, then it's a matter of identifying who the owner of that mobile phone number is. No? Even digital forensics would be able to assist us. Bagamat hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod ng manipuladong audio, naniniwala ang isang opisyal ng National Security Council na posibleng konektado ito sa isinasagawang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pero giit ng NSC, we have been doing this for the past 4 decades. Taon-taon po natin yung ginagawa. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Paalala ng pamahalaan sa publiko, maging mapanuri sa mga napapanood at nababasa online. Kumuha lamang ng impormasyon mula sa lehitimo at credible sources at kung may makitang peking content, i-report agad sa DICT, NTC o sa mismong social media platform.